Okay, magandang araw muli sa inyo lahat at welcome. At ito po mga kababayan kasi 'di ba kamakailan, noong isang araw, nag-celebrate po ng birthday itong si Tatay Digong. 81 years old na po yung dating presidente. Oo, talaga naman na tayo po ay na-amaze, Tayo po ay na-amaze doon sa pinakitang pagmamahal, suporta nitong ating mga kababayan, particular po dyan sa abroad, sa Europe. Doon po sa The Hague, yung tinatawag nila na Duterte Street, ay bumaha po ng bulaklak. Wow, grabe ano? Ay ang nakaka-amaze mga kababayan, mga nakakatuwa ano? Ang nakakatuwa kasi baging itong mga foreigner ay pinakita nila ang kanilang paghanga, pagmamahal sa ating Pangulong Duterte. Sila po ang pasimuno sa mga nag-donate o nagbigay ng bulaklak doon sa The Hague, doon sa Duterte Street, sa The Hague. Tulad niyan, no? Kita niyo ba yan? Yan, no? Isang napakahabang linya ng bulaklak doon sa gilid. Ang ganda pati ng pagkaayos, pagka-arrange ng bulaklak na yon, no? Ano? Okay? Viral yan sa social media Sabi ng mga kritiko, yan daw po AI, hambira. AI daw yan. AI ba yan? Nung yan po ay kinukunan, yan po yung napanood ko live. Live po yan. Isa yan sa yung foreigner na yan. Yan po ay si Nalcom Conlan, na isang taghanga ng dating Pangulo. Yan po ay pumunta dati dito sa Pilipinas. At yan po ay na-meet ni Pangulong Duterte doon sa Malacanang. Hanggang ngayon po ay siya ay taghanga ng dating Pangulo. Isa po siya sa nagbigay dyan, naglagay ng bulaklak tulad nun. Karga-karga. Binababa niya mula sa sasakyan, sa truck. Yan, tingnan nyo. Foreigner yan, foreigner. Pero humahanga sa dating Pangulo. Samantala itong mga Pilipino, yung mga kritiko, yung gutom sa kapangyarihan ay gusto nilang sirain ang mga Duterte dahil sa ambisyon nila na maging Pangulo, maging leader ng bansa, kaso ayaw sa kanila ng tao, kaya sila po'y mahina. Kaya ang ginagawa nila ngayon, sinisiraan nila, gusto nilang mabura ang mga Duterte sa politika. Kasi nga, mahina sila ayaw ng tao sa kanila kasi nga, hindi ko ba alam itong mga tao ito. Simple lang yan Kaya ayaw sa inyo ng mga tao kasi nga wala kayo. Ibig sabihin yan, wala kayong magandang nagawa sa bayan. Hindi nyo ba maintindihan yan, itong mga kritiko ng mga Duterte? Hindi nyo ba maintindihan yan ang ibig sabihin kaya ayaw namin sa inyo? Hindi namin nakita na ang magandang pamumuno. Hindi namin nakita na gaganda ang bansa sa inyong pamumuno. Kaya ayaw namin sa inyo. Ngayon, nakita namin sa mga Duterte ang kanilang leadership, pagmamahal, katapatan, magandang pulisiya sa gobyerno. Kaya ramdam nila ang suporta ng taong bayan. Malakas sila, mahal sila ng tao. Hindi nyo maintindihan yan. Hindi nyo maintindihan yan. Pambira kayo. Ang gawin nyo, yan sa mga kritiko ng mga Duterte, ang gawin nyo, higitan ninyo ang performance ng mga Duterte pagdating sa paglilingkod sa bansa, paglilingkod sa bayan. Yun ang gawin ninyo para ang tao mahalin kayo katulad ng pagmamahal ng mga tao sa mga Duterte. Ganun po.
Yan po ang maipapayo ko sa inyo. Yan dyan sa mga kritiko na mga gutom sa kapangyarihan. Ah, ay gusto nilang tanggalin ang mga Duterte, si VP Sara, na mahal ng tao, kaya nangunguna sa mga survey bilang magiging Pangulo. Yan po ay karapatan namin. Yan po ay karapatan namin mamili sa taong gusto namin maging leader, mamuno ng bansa, na sa tingin namin ay siya lamang ang may magandang katangian na mamuno sa bansa. Karapatan namin yun. Demokrasya itong bansang ito. Gusto niyong tanggalin si VP Sara, gusto niyo siyang i-impeach dahil hindi niyo magakuha ang gusto niyo pagka nandiyan siya sa mundo, sa area ng politika. Karapatan namin yun. Majority ng mga Pilipino gusto namin siya. Tatanggalan nyo kami ng karapatan mamili ng gusto namin kung sino ang taong yan na gusto namin, at ang gusto namin si VP Sara. Tatanggalan nyo kami ng karapatan. Akala ko ba demokrasya ito? Tapos sasabihin niyo kayo ay tagapagtanggol ng karapatan, human rights. Yan ba hindi niyo maintindihan nang gusto niyo tanggalin si VP Sara? Hindi niyo maintindihan niya na ang inyong nilalabag, ang inyong tinatanggalan ng karapatan, kami. Majority ng mga Pilipino, kami yun, na nagmamahal at nagtitiwala sa mga Duterte kay VP Sara. Tapos kung mag-inarte kayo, magdrama-drama kayo. Ito si Ontiveros, paiyak-iyak pa. Corny. Oo. Corny. Corny. Hindi ko maramdaman itong sincerity ni Hontiveros. Meron nga isang picture, meron na pinost ng Pinglawan, pinost isang page at sinasabi na sinalubong daw. Yan, basahin nyo. Yan, basahin nyo yung picture niyan. Post ata yan ng malamang kakamping. Siyempre, nililipap niya si Hontiveros Ibig sabihin yan, ang nag-post niyan, kakamping. Supporter ni Hontiveros. Sabi niya, sinalubong daw ni Rizal Hontiveros itong mga Army ROTC sa Universidad ng Bataan yan, nakalagay ang caption nakalagay. Tumaas ang kilay ko sapagkat ang alam ko, mga kababayan, si Rizal Hontiveros ay tutol po siya sa pagbabalik ng mandatory ROTC. Tutol po siya. Pero diyan, sa caption nakalagay, sinalubong daw ni Hontiveros ang Army ROTC ng Universidad ng Bataan. Anong kalokohan yan, Hontiveros? Kung totoo yan, kung totoo yung post na yan, anong kalokohan yan? Ano yan? Hypocrisy? Tawag din hypocrisy ba tawag yan? Tutol ka na ibalik ang mandatory ROTC pero nandyan ka. Sinalubong mo. Base dyan sa caption na nabasa ko. Di ba? Madam? Dahil sa mga ganyan, lalo po kayo nasisira, Madam Hontiveros, Senator Hontiveros. Sapagkat tutol kayo, tapos nandyan pala kayo. Kahihiyan yan Kahihiyan yan. Kitang-kita po ang kulay ninyo. Na dahil gusto nyong, dahil sa ambisyon nyo na maging Pangulo, kahit natutol kayo, labag sa pulisya ninyo, nandyan kayo. Kumbaga, inakain na lang, nilulunok na lang yung labag sa inyong kalooban. Parang ganun dyan kung hindi totoo yan, sisihin mo, Madam. Rizal Hontiveros yung nag-post niyan. Ayan, ang linaw. Tingnan nyo, Madam Rizal Hontiveros.
Okay? Kaya ito, mga kababayan na, kaya dyan po sa Canada, no, ay meron din po tayong mga kababayan dyan na nagsalubong, no, sinalubong at na maraming nagtipon-tipon dyan sa Canada para batiin, ipakita ang suporta, iparamdam ang suporta sa dating Pangulo dahil birthday. At dahil po sa gathering na yan, nagsama-sama yung mga OFW sa Canada, meron po isang OFW na nagsalita, no, patungkol sa kanyang pagkadismaya dito kay Pangulong Marcos. Okay, itulad niyan, no. Oh. Hello mga amigo, mga kababayan, ating mga kababayan dito sa Canada. Ano pangalan mo ate? Ako po si Josie. Ikaw po? Geralda. Geralda. Saan po kayo dito sa Canada? Dito sa North York. Ikaw po ate? Pareha lang kayo? Pareha sa North York. Oh, okay. Pero sa Pilipinas, igurot kami. Kami ang nasa norte. Oh, ito yung hinahanap kong interviewin mga amigo dahil naghahanap ako ng taga-norte. Akala ko ba solid north tayo? Bakit yung mga taga-norte? Ay nako, we're so dismayed sa kay BBM. Right. Yeah. Dismayado. Sorry. Pero talagang dismayado kami sa kanya. So hindi totoo ang sinasabi nilang solid north daw ang mga Marcos. Wala na ang solid north. Yeah. Before BBM, talagang solid kami dahil sa tatay niya. He's not that perfect, pero he did good for our country. Right. Yung tatay. Right. That's why we stood with the BBM. We prayed na si Sarang kanyang katabi because of Tatay Digong. Yeah. Now, after na yung nangyari yung administration na ito, we can see na nag-iba na ang ihip ng hangin. So, of course, hindi kami bulag. Yeah. We have to stand firm kung ano ang sa katotohanan. In Tagalog, sa katotohanan. Right. Yeah. So ano yung nakikita mong mga pagbabago sa panahon ni Tatay Digong na hindi nyo makakalimutan? Drugs. Right. Honesty. Yung mga tax na evaded tax, yeah. Tatay Digong was able to take them for the country. Hindi para sa kanyang bulsa. Para sa mga tao. Because it is for the people. Right. Yeah. And so with this Sara Duterte, we can see he's from Davao. We don't know the Dutertes. We know the Marcoses. Yeah. Taga-Norte kami. We Yeah. know them. Yeah. Pero tinitingnan namin, ay maganda ang ng mga Duterte. So we have to stand firm para sa kanila. Right. Yeah. Kung may masasabi ka ngayon kay Tatay Digong ate na nandun sa dahig, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Yeah, be healthy, magpalakas siya. Pinapalangin namin na uuwi siya na buhay. Right. Para ipagpatuloy ang magandang sinimulan niya. So ngayong 2028, sino yung presidente nyo? Si Sarah. Sara Duterte and Marcoleta for Vice. Mga igurot kami, we are for Duterte and Marcoleta. Anong gusto mong sabihin kay BBM ngayon? Sorry, Manong BBM, nadismaya kami kanyam. Inyamutan. Imalmalita yung ti kwartan ti tattao. Sayang ti irimrimit me. Yeah. Ay sus, ay apo. Bonghel BBM. Sayang. Ay sayang. So tama ba ang paninindigan ni Senador Amy Marcos ngayon na sumama siya kay Sara Duterte? Oh yes, we respect Manang Amy talaga. There are times na madismaya kami because she had been quiet sa ginagawa ng kapatid. Pero ngayon we can see nga talaga, she's weighing it out. Right. Yeah. So we stand firm with Manang. Ayan. Siya daw po ay dismayado. Dismayado daw siya kay Pangulong Marcos. Siya daw po ay loyalista dati dahil sa tatay sa matandang Marcos. Pero ngayon, ibinabawi yan ang kanyang suporta kay BBM sapagkat siya daw po ay dismayado. Silang dalawa. Actually, dalawa yan eh. At sabi niya diyan ay siya daw po ay Sara Duterte sa 2028. At binabanggit pa ng Ali, wala na daw solid north. Wala na. Wala nang solid north, sabi.
Kaya yung mga i-endorso ni BBM, kung sakali, no? Mag-endorso ng politiko, itong si Pangulong Marcos sa 2028, ay wala na pong solid north. Wala na kayong aasahan na solid north. Yan po. Okay? Ito mga kababayan na, kasi nga, di ba doon sa Davao, bukod po sa ibang bansa, no, kung saan lugar sa ating mundo, mga OFW nagpakita ng suporta, ay dyan po sa Davao, sabay po ng birthday ni Pangulong Duterte, sabay din po ang anniversary ng Davao City. Kumbaga araw ng Davao City. Eh doon po nagpuntahan, may mga nagpuntahan politiko doon, at sabi nga ni VP Sara, hindi niya in-expect na may mga politiko na pumunta doon. Sina Atty. Topacio, Atty. Guanzon, Arwina Guanzon, si Congressman Levisti, si Congressman Kiko Barsaga, at maging yung iba pa. Nandoon, nagsama-sama at nagbigay po hugay sa dating Pangulo. Ay doon po sa stage, ay nagkaroon po ng medyo palitan ng salita. Kumbaga masabi natin na maanghang ng salita. Itong si Guanzon at si Atty. Topacio. Ay pag tinanggal nila yan, pag dinisqualify nila ang pangalawang Pangulo para tumakbong Pangulo, maghahalong balat sa tinalupan, sino na ang asahan? Yan, inciting to sedition na naman ang kaso dyan. Kadagdag. At bilang panghuli po, na kasama, huwag po tayong pabubudol. Nabudol na tayo doon kay Pangulong Marcos Jr. Nabudol na tayo kay Rizon Tiveros na inendorso ni Vice President Sara. May mga tao po dyan, nagkukunwari, Duterte daw sila. Tingnan yung history nila. Ano sinasabi nila noon laban kay Pangulong Duterte? Ano sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Nakatapos, magsisiksik dito, Duterte daw siya. Wow naman. Wala akong sinasabi, ha? Wala akong sinasabi. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Pero, yun lamang po, magpakatatag tayo. Huwag tayong susuko. Huwag tayong kabubudol. Sa 2028, magsama tayo sa tagumpay. Ito po si Atty. Ferdy Topacio, matapang na tao. Walang kinakatakutan, asawa ko lamang. Maraming salamat po! dahil dyan, ay ito pong si Robin Padilla, Senator Robin Padilla nag-post. Kasi nga, binabanatan si Guanzon nadilawan kasi itong si Guanzon, pero nagsusumiksik doon sa kampo ng mga Duterte. Dahil siya daw po ay may planong tumakbong senador. Okay? Ito pa lang si Guanzon ay ini-endorso ng DDS Cebu at saka DDS Samar. Base yan sa sinasabi ni Guanzon. Okay? Doon po sa binyo, nagkaroon ng palitan ng salita. Mainit na salita. Ngayon, itong si Senador Robin Padilla nag-post. Sabi niya, ay si Tatay Digong daw, dilawan noon. Totoo naman. Alam natin yan, Senator Robin. Alam natin ang history na itong si Tatay Digong ay dating malapit sa mga Aquino. Dahil ang kanyang nanay dating supporter na mga Aquino. Okay? Totoo naman na itong si Tatay Digong ay inappoint bilang OIC Vice Mayor ni dating Pangulong Corazon Aquino. Sa makatuwid, close po ito sa dilaw, ito si Tatay Digong. Kaya lang, ibang usapan na ngayon. Ibang usapan na ngayon, Senator Robin. Okay? Ibang usapan na ngayon dahil mismo yung mga dilaw ang naninira. Mismo mga dilaw ang gustong ibagsak ang mga Duterte. Mismo mga dilaw ang naninira sa mga Duterte. Dilaw din ang nagpakulong, ang isa sa nagpakulong kay Pangulong Duterte. At dilaw din
ang gumalaw para maghanap ng mga testigo dito sa Pilipinas para idiin si Pangulong Duterte. Okay? Hindi po natin masisisi si Atty. Topacio, Senator Robin. Hindi po natin masisisi si Atty. Topacio kung magsalita siya laban kay Atty. Guanzon dahil itong si Guanzon totoo namang dilawan. Kumbaga, ako naintindihan ko eh. Naintindihan ko po si Atty. Topacio kung saan ang gagaling ang kanyang hugot. Oo. Naintindihan ko si Atty. Topacio kung saan ang galing ang kanyang hugot nung sabihin niya na itong meron daw isang tao na nagsusumiksik. Dilawan na nagsusumiksik. Siya daw po ay pro Duterte, bagamat walang binanggit na pangalan nito si Atty. Topacio, pero alam ko, ang kanyang binabanggit ay si Atty. Guanzon. Okay? Naintindihan ko kung bakit may hugot si Atty. Topacio sapagkat siya po ay natuto na po siya sa mga karanasan ng mga Duterte na ginamit lang sila para manalo. Nung nanalo na, ito na. Gusto na silang ibagsak. Sino ba yan? Yung dilawan na yan. Di ba si Risa Hontiveros? Di ba? Isa pa dyan, si BBM. Ginamit lang si BP Sara. Okay? Senator Robin. Yan po ang hugot ni Atty. Topacio, kaya sinabi na yan sa harapan mismo. Harap-harapan kay Atty. Guanzon, bagamat hindi niya binabanggit ang pangalan. Pero para sa akin, yan po ang kanyang pinanggagalingan ng kanyang hugot. Gusto niyang protektahan si BP Sara sa mga tao na manggagamit. Okay? Sana malinaw yan sa mga bumabatikos kay Atty. Topacio. Okay? Gustong protektahan ni Atty. Topacio si BP Sara. Di ba? Maging ako po, ganun din ang aking nararamdaman. Ayaw ko na maulit sa mga Duterte kay BP Sara ang nangyari sa kanila. Dahil sila ay malakas sa tao. Dahil sila ay mahal sa tao, nangunguna sa mga survey na maging Pangulo. Nagsusumiksik ngayon ang mga gustong makasama siya. Gustong gamitin si BP Sara. Ganun po yan, Senator Robin. Bagamat wala kang binabanggit dito sa post mo, sabi mo dyan, no? Dilawan daw si Tatay Digong. Kinampihan niya, kinakampihan niya ito si Rowena Guanzon. Okay, walang problema. Ang tanong ko, Senator Robin, magiging loyal ba si Guanzon kay BP Sara? O siya din ba ay maging katulad ni Risa Hontiveros? Yan ang ating tanong, Senator Robin. Sana ang ginawa mo, Senator Robin, bagamat ako ay hanga sa inyong paninindigan, sa iyong loyalty, sa iyong katapatan sa bansa, na ikaw ay masabi natin na isang tao na ni minsan ay hindi mo lang nabanggit ang pangalan na na-involve sa pakagnanakaw. Yung integrity, ang inyong paninindigan, hindi matawaran, Senator Robin. Pero sana ang ginawa mo,
kinausap mo na lang sana personal itong dalawa. O kaya pinag-ayos mo. Bilang mature na tao, Senator Robin, ako ay humanga sa'yo. Totoo yan. Pinagtatanggol kita, Senator Robin, doon sa mga bumabati ko sa'yo. Sinasabihan ka na ikaw ay bubo, kung ano-ano. Oh. Di ba? Ako hanga kay Atty. Topacio sapagkat siya po ay hindi hipokrito katulad ng iba. Kung ano ang kanyang nararamdaman, sasabihin niya. Di ba? Hindi po siya katulad ng ibang tao na hipokrito. Kung si Senator Robin may paninindigan, ganun din po si Atty. Topacio, may paninindigan din. Oo. Ito nga, may nabasa ako. May nabasa ako na isang article. Nakalagay dyan, no? Noong 2022. Nakalagay, petsa. Merong galing ata ito sa TV5 noong eleksyon 2022. Sinabihan ni... Di umano basa dyan sa post, sa article. Sinabihan daw ni Atty. Guanzon. Basahin nga natin, Yan po nakalagay, mahina daw ang icon ni Senator Robin. Ayan, sa post. Rowena Guanzon. Noong 2022. Noong mga panahon na yun ay si Guanzon ay commissioner pa yata. Okay. Pero dahil dyan, mga kababayan, tayo din po, dahil dyan, tayo po yung humahanga kay Senator Robin Padilla sapagkat hindi po niya tinitik personal. Hindi po niya pinipersonal itong mga banat sa kanya ng mga tao, particular si Guanzon. Ay nagawa pa niyang kampihan sa kabila ng banat sa kanya noon ni Guanzon. Mahina daw IQ. Ang bira ito. Okay? Ako inaamin ko mga kababayan, si Senator Robin, pinagtatanggol ko yan sa mga basher, sa mga basher niya. Sinasabi ko sa mga basher niya na ito si Senator Robin Padilla ay taliwas sa kanilang mga sinasabi na bubo daw. Okay? Sinasabi ko pa nga dyan sa mga basher ni Senator Robin. Si Senator Robin gumagamit ng sarili niyang pera para itulong sa mga nangangailangan. Matagal na yan tumutulong. Totoo naman yan. Hindi pa siya senador, tumutulong na yan sa kapwa. Oo. Pero this time, Senator Robin, pasensya na. Ako po hindi sang-ayon sa banat mo. Doon sa mga nagsasabing si Guanzon ay dilawan. Totoo naman yan Totoo naman dilawan si Guanzon. Kaya ang tanong ko lang kung siya kaya ay magiging loyal kay BP Sara.